Alam nyo, may mga kwentong hindi naluluma ng panahon, di ba? At ngayon, isa sa mga walang kupas na alamat na yan ang ating sisiyasatin. Isang kwento tungkol sa pinagmulan ng isa sa mga pinakamarangal na hayop na kilala natin. Ito, ang alamat ng kabayo. Pero bago ang lahat, may tanong ako sa inyo. Naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung paano nga ba nabubuo ang isang totoong kaibigan? Yung tapat at maaasahan? Baka yung sagot, nandito lang sa puso ng kwento natin ngayon. Okay, so balik tayo sa simula ng panahon. Isipin nyo, sa isang mundo na wala pang mga tao, may isang nilalang na talagang namumukod tangi. Kakaiba sa lahat. I-imagine nyo to, isang nilalang na halos perfecto na. Yung anyo, yung lakas, yung bilis, lahat na sa kanya. Para siyang isang obra maestra ng kalikasan. Ganun siya ka-espesyal. Ngayon, tingnan natin to. Oo, totoo. Sintulin siya ng kidlat at yung lakas niya, grabe, walang sino man ang makapagtay. Pero, at ito yung malaking pero sa kwento niya, ang puso niya puno ng kayabangan. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng iniisip niya para lang sa sarili niya. Yun yung naging problema. Pero alam niya naman, di ba, walong lihim na hindi nakikita, lalo na mula sa itaas. At yung pagiging palalo niya, syempre, napansin yan. Nakita ni Batala ang lahat. Pero ang ganda rito, imbes na parusahan niya agad, ang ginawa niya ay bigyan ito ng isang pagkakataon, isang mahalagang aral na huhubog sa kanyang pagkakatao. At ito yung mismong sinabi ni Batala sa kanya. Isang napakalakas na mensahe. Ang tunay na kadakilaan pala, hindi nasusukat sa lakas mo, kundi sa kung paano mo ginagamit ang lakas na yan para tulungan ang iba. Ang lalim, no? So eto na yung naging pagsubok niya. 3 hakbang. Hindi ito physical na laban ha. Ito'y isang panloob na paglalakbay. Kailangan niyang talunin ang sarili niyang ego, alisin ang kayabangan, at buksan ang puso niya sa pagpapakumbaba at paglilingkod. Siyempre, sa umpisa, ang hirap-hirap para sa kanya. Paano ba naman, sanay siya ang sentro ng mundo niya. Pero alam mo yun, dahan-dahan, unti-unti, may nagsimulang magbago sa kanya. Nagsimula siyang makita na mayroon palang ibang kahulugan ng buhay. At kitang-kita rito yung transformasyon niya. Grabe, di ba? Mula sa pagiging sobrang makasarili, naging handa siyang maglingkod. Yung dating pusong bato, lumambot at natutong magpakumbaba. At yung nilalang na dati ay kontento ng mag-isa. Ngayon, naghahanap na ng kasama. At ito yung ahaha moment niya. Dito niya na-realize lahat. Yung mga pambihirang kaloob niya, hindi pala yun para ipagyabang. May mas mataas na layunin. Ang bilis niya ay para pala makarating agad sa mga nangangailangan. At ang lakas niya ay para maging proteksyon ng mga mas mahihina. At dahil natutunan na niya ang pinakamahalagang aral sa lahat, dumating na yung sandali ng kanyang ganap at huling pagbabago. Bilang gantimpala sa kanyang pagpapakumbaba at bagong pananaw, binigyan siya ni Batala ng isang bagong anyo. Isang anyo na perpektong simbolo ng kanyang bagong misyong. At dito na mga kaibigan, isinilang ang unang kabayo. Mula noon, ang kabayo ay naging tapat na kaibigan at kasama ng tao. Yung lakas niya, hindi na para sa sarili niya, kundi para sa paglilingkod. At sa tuwing makakakita tayo ng kabayo, isa itong buhay na paalala ng aral na kanyang natutunan, ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba. Kaya ang pinakapuso talaga ng alamat na ito ay yung konsepto ng paglilingkod. Ito yung pinakamataas na antas ng paggamit sa mga talento natin. Yung ialay ito, hindi para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng iba. At dito nagtatapos ang ating pagsusuri sa alamat na ito. Pero iiwan ko kayo ng isang tanong. Tulad ng kabayo, paano mo naman magagamit ang sarili mong lakas at talento para maging isang tapat at maaasahan kaibigan sa mga taong nakapaligid sa iyo? Maganda yung pag-isipan, di ba?